Okay, Gemma? Ika'y kumuha ng motor hulugan ng 2017. Nakapagbayad ka ng 60,000 pesos. Oo. Yung halaga ng motor, 115,092. Anong klaseng motor to? Mio. Ano yan? Yung pang babae. Scooter. Oh, kala ko kung ano, scooter to. Iyan, 150,000. Wala pa sigurong 40 million. Ba't ka nagbayad ng ganito kalaki? Ito yung utang mo sa financing. Monthly. Ay, grabe kung tumaga. Sa bagay, pumasok ka sa kasunduan. Kung bumili ka ng dirt bike sa Honda, magkano lang yan? 65 to 75,000. Okay, hindi siya nakapagbayad nitong Oktubre at Nobyembre. Ang sabi sa kanya, anytime pwede niyang kunin ang motor. Pero nung kukuhanan niya na, nalaman niyang ibinenta na sa ibang motor. Pakiwari mo, nakabayad ka na ng 60,000. Ang magsasabi niyan, yung pinagkautangan mong binilhan mo ng motor or financing, hindi ikaw. Kung sakaling nakabayad ka ng 60,000, kinakailangan may dokumento ka, may ebidensya ka, nakabayad ka ng 60,000. Gaano kadalas ikay nagmimintis o pagpapalya ng bayad? Every 2 months ako nagbabayad po. Tapos, with the penalty yun. Oh, doon ka nagka-problema. Ang buwan ng pagbayad ay ibig sabihin hindi ka risky creditor. Magkano monthly mo? 3,000. 3,000. Magkano binibigay mo sa kanila pag may penalty na? 5,000 na. 6,000 plus, 6,700. Doon mo lang nakita, risky ka, talagang aagawin sa'yo. Ang isang taong bumili ng bahay at may utang sa bangko, obligasyon niya at pananagutan niyang magbayad sa takdang panahon tulad ng sinabi ko kanina. Pag sinabing A5 ang bayad mo, kada A5 ng buwan, A5 ng buwan ka magbabayad. Pero pag hindi ka nagbayad ng A5, nagbayad ka ng 29, malaki na ang penalty noon, magdodoble na. Sa hindi mo pagbayad ng 1 o 2 buwan, nag-4 na beses ka na. Pag inulit mo yun, sa halip na 2 buwan lang ang bayaran mo, abutin ka na 5 buwan. Risky ka, talagang babawiin sa'yo, kukunin sa'yo. Kasi bakit? Hindi mo na saservisan, hindi mo na babayaran ng takdang panahon. Mapanganib ka para sa kanila. Kasi hindi nila alam, baka isang beses, baka sira ng motor, ginagamit mo ng ginagamit, hindi mo na babayaran sa takdang panahon, mabuti pa agawin natin bago niya sirain. Ang pag-utang sa anumang bangko ay isang pribilehiyo, hindi karapatan. Katumbas ng pribilehiyong ikay napapautang ay pananagutan at responsibilidad. So, ang isang pribilehiyong pinagkaloob sa iyo, hindi karapatan yan. Hindi lahat nabibigyan ng pribilehiyo. Pag ikay binigyan ng pautang ng bangko, pinagkatiwalaan ka. Ang tiwala at ang paggalang respeto ay ikay nakakamtan, hindi pinagkakaloob. Ano nangyari? Sinira mo yung tiwala o niremata. Hindi kita matulungan kasi nagmintis ka eh. Oh, Diyos mio. Scooter. Sige. Okay, sir. Tapos na tayo. Opo, sir. Thank you, sir. Yung pag ano.